kagalakan po para sa akin na ako ay gamitin ng ating Panginoon ngayong gabi bilang daluyan ng kanyang pagpapala. So, nagulat po ako kasi nung chinata ko, ako raw ang magdi-devotion. Ay, di ko nga pinansin yung chat, umaring lagi. Nagpunta naman kayo si Tita Ine. O, ikaw ang magdi-devotion. Okay na ikaw yung 10 minutes. Kinausap ko naman si Jacob, 30 minutes. Napakatagal naman ka ako nun. Pero kapag ako kinabahan, 5 minutes na lang, baka wala pa. So, saglit lang po. Okay, so ngayong gabi po ay tayo po ay humingi ng gabay, ng patnubay sa ating Panginoon para po sa pag-aaralan natin ngayong gabi. Okay, yes, Heavenly Father, salamat po sa gabi ito. Salamat po sa isang masayang fellowship, Panginoon, ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Panginoon, sa gabi pong ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito na kami po ay magkasama-sama, Panginoon, upang ikaw ay purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa gabi pong ito, Panginoon, tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng karunungan sapagkat ako po ay isa sa karunungan. Kayo po ang provide, Panginoon, ng karunungan para po may deliver ko po ng maayos ang mensahe sa gabi ito. Tulungan niyo po ang bawat isa na maisa puso at maisa buhay, Panginoon, ang aral na aming matututunan mula sa iyong mayayamang salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so sa gabi po ito, meron po akong ginawang PowerPoint. Yan. So ang pamagat po ng pag-aaralan natin or maikling devotion natin ngayon ay ayan po. Pakibasa nyo nga po. Pasko na naman. Pasko na. Okay. So kung mapapansin nyo po, dalawang bahagi po ang meron dyan. So yung una po ay may question mark. Okay. So ano pong ibig sabihin yan? So ito po ay isang patanong. Yan. Parang ibig sabihin po, napakabilis po ng panahon. Di ba? Parang kailan lang, Pasko. Ngayon, eto na naman po tayo. At yung pangalawa naman po ay Exclamation point. Ano naman po ang ibig sabihin niyan? Madamdamin. Okay, yes, madamdamin. Okay, may halong pagka-excite. Yan. So, mamaya po, habang tatanungin ko kayo, Pasko na naman, ang isasagot niyo po ay ano? Pasko na. Pasko na. Yes, may positive na approach po. Okay, Pasko na naman? Pasko na. Yan. So, ito po yung karaniwang reaksyon natin kapag malapit na pong dumating ang Pasko. Yan. Parang isipin po natin, yung isa po ay negative. Kasi sabi nga po, ang bilis ng panahon. Eto na naman tayo. So, napakarami na namang pagkakaabalahan. Sabi nga po, sa atin, napakahaba po ng selebrasyon ng Pasko. Pagtungtong po ng Burr months, September, October, November, December, umaabot pa nga po ng hanggang January, di ba? So, napakarami pong oras na ginugugol natin pag dumarating po ang Kapaskuhan. Minsan yan, last week pa ng August, okay, maririnig na natin, sumisilip na sino? Alam niyo yan, Jose Marichan, Huwene, okay, so pagdating ng September, isa po yan sa inaabangan natin yung mga Christmas songs. Okay, tapos, makikita po natin ang mga bahay natin, mga kumukuti-kutita, nagniningning. Lahat po ba rito meron ng Christmas light? Okay, mabenta si Shopee at saka si Lazada sa atin. So, maya't-maya po may dumarating order. Ayan, mga solar pa ngayon eh. Okay, so, pagpapalapit na rin po ang Pasko, nariyan na po yung handaan. So, meron ng mga reunion, mga get-together, katulad po na ginagawa natin ngayon, mga Christmas party or Christmas program. At isa pa po sa pinaka-aabangan natin, ito po, yung mga naka-red tag sale. Nakapunta na po ba kayo sa SM, sa Unita? So, iba po, yan ang inaabangan. So, ganyan po tayo mga Pilipino kapag po sinaselebrate natin ang Kapaskuhan. Tama po ba? Okay. So, dahil po sa napakahabang panahon na ginugo
sasapit ang Kapaskuhan, kung meron kang pera, okay po yun, di ba? Pero kung wala, limitado lang ang ating budget, ano sinasabi? Nga. Ayan, pare-parehas na nakanganga. So, minsan, pakiramdam natin, para tayong lalagnatin. Yung pakiramdam na walang pera, kulang ang budget. Sa dinami-dami ng inaanak, isipin natin, butas ang bulsa. Buti nga po sabi, nabasa ko yun sa Facebook sa mga inaanak daw po, 20 pesos na lang. Yeah. Ang Noche Buena, magkano na lang daw? 500. Kasya na. Ito pala, 19. Kopo-kopo pa pala yung time na yun. Okay, ngayon, yung 500 mo, ano lang yun? So, po. 1 kilong baboy. Wala akong pabrikado. Kulang pa. Okay, so dahil po ang mga Pilipino, yan, mahilig sa pagse-celebrate ng Kapaskuhan, ito po yung paalala sa atin. Okay, binigyan ko po ng acronym. Bawat letter ng salitang Pasko. Okay, ang una po, sabi dyan ay letter P. Pagod. Okay, yung sobrang pagod at stress mula sa paghahanda, pagdalo sa maraming handaan o pagmamadaling mamili. Yan yung karaniwang na reaksyon natin. Kasi minsan, yung pag-iisip nga natin, mas madalas yun ang nakakapagod Ano kaya ang mangyayari ngayong Pasko? Kulang ang budget. So, doon pa lang sa pag-iisip natin, napagod na tayo, na-stress na tayo. Katulad pa nga na kaya, sabi ko, order kami ng damit. Ayan, yung terno. Abay, dumating, iba, ibinalik. O, ayan, ito ang nasuot ko ngayon. So, sana ako na mananalo sa may pinakamagandang kaso kabago, di dumating. Okay, so una yung pagod. Next, sa letter A naman po, yung atraso. Yung ibang term na ginagamit, utang. Yan. So tayo mga Pilipino, kahit utang, sige lang. Basta meron tayong ipangahanda sa Pasko. Tama po ba yun? Di naman po masamang umutang. Taas nga po ang kamay sa atin na walang utang. Kahit nga po yung mayaman, di ba, nangungutang. Pero pagka gusto nyo pong umutang, yan po, si Tita Ini, si Nanay Pole, pwede po tayong lumapit dyan. Saan ko magbabayad? Okay. So yung ating problema, yan, yung pagdami ng utang o atraso dahil sa sobrang paggastos para sa regalo at handaan. Okay, next, sa letter S po, show off. Yan, parang payabangan. Ako, may handa si anong ganito. Narinig ko, maglilitsyon daw. Ay, siya naman, bili ng litsyon. Ang pala, litsyon tinapay. Para maganda lang sa mesa. Meron naka-display. So, minsan, yung pagiging makasarili at yung pagpapakita ng yaman o show off. Yan. Yung merong pagyayabang. Okay, sabi nga, yung pagiging makasarili daw at pagpapakita ng yaman sa halip na pagiging mapagkumbaba at mapagbigay. Okay, next po ay sa letter K, konsumo. Gusto natin maraming handa. Gusto natin meron tayong ulam hanggang kinabukasan. Okay, yung labis ng pagtugon sa konsumo o materialismo kung saan mas mahalaga ang regalo kaysa relasyon. Makakalima siguro. Okay, so hindi naman po masamang maghanda. Sabi nga natin, in moderation lang po. So kung ano yung kaya natin na ihanda sa mesa, basta po ang mahalaga, yung relasyon nating pamilya, tayo ay sama-sama. Okay, next po, letter O. Okay. Ito po ay nagiging isang obligasyon. So, parang nangyayari po sa atin, parang piyesta. Okay. So, pakiramdam po natin, yung Pasko ay nagiging isang obligasyon na lang na dapat gawin sa halip na isang masayang pagdiriwang. So, sabi ko nga po kanina, kahit konti lang yung ating handa, basta ang mahalaga po ay sama-sama tayong pamilya.
Okay. So ito po ay negatibong aspeto na kung saan po karaniwan o minsan kahit mga Kristiyano na ganyan po yung nagiging attitude natin pagdating ng Kapaskuhan. Okay, nawa po, sabi dyan, ang Pasko ay nagiging panahon ng pagod at raso sa pera, show off ng yaman, lapis na konsumo at bilang isang obligasyon. So bilang mga tunay na sumampalataya sa ating Panginoon, ito po ay isang paalala sa atin na iwasan po natin ang ganitong negatibong aspeto at bumalik sa tunay na diwa ng Pasko. Pasko na naman! Pasko na! Ay, kala ko nakatulog na eh. Okay, ano nga po ba ang tunay na diwa ng Pasko? Okay, sabi nga po, ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa Pasko. Wala po sa paligid nito. So, ibig sabihin po, tayo bilang mga Kristiyano, dapat po alam natin ang tunay na diwa or kahulugan ng Pasko. Okay, so ito, binigyan ko rin po ng acronym. So, kabaliktaran naman po siya nung kanina. So, kanina ay negative eh. So, ngayon naman po, sa letter P, pag-ibig. Okay. Sabi po, walang Pasko kung hindi dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. So, siya po yung unang nagparamdam ng pag-ibig sa atin. Walang Pasko kung hindi dumating ang Panginoong Jesucristo. Siya ang nagbigay ng tunay na dahilan ng Pasko. So, ipinakita niya ng kanyang Ama ang pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak upang hindi tayo mapahamak. So, sabi po dun sa John 3:16, pakibasa nga po. Sapagkat ay lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang pinakasentro po ng ating Kapaskuhan ay ang pag-ibig na ibinigay ng ating Panginoong Yesus sa atin. So, isipin mo po natin, isa siyang Diyos, pero mas pinili na siya ay ipinanganak sa isang sabsaban. So, ito po ay para po sa atin. So, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, sabi po, hindi po namimili ang Diyos. Ito ay para sa lahat. Hindi po limitado ang kanyang pag-ibig. So sabi yan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. So yung kaisa-isa niyang anak, hindi po niya ipinagkamot. Alang-alang po sa katubusan ng ating mga kasalanan. At sabi diyan, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, welcome po sa ating mga bisita. Okay. So, dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng katubusan sa ating mga kasalanan. So, isang napakahalaga at napakagandang regalo po na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ang kanyang sarili, na kung saan siya ay ipinako sa krus, namatay, at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. So, ito po ay patunay na ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. So, hindi siya nanatiling patay. So, ito po ay bilang pagkilala na siya ay tunay na Diyos. Okay, salamat po sa pag-ibig ng ating Diyos. Okay, sa number 2 naman po, okay, yung awa. Okay, dahil ang ating Panginoon, sabi nga natin, all-knowing God, alam niya yung sasapitin ng bawat isa sa atin. So, dahil tayo ay makasalanan, alam niya na tayo ay patutungo saan? Sa impyerno. Kaya po siya ay gumawa ng paraan para po tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Sabi nga po rito, nakita ng Diyos ang panganib ng walang kaligtasan. So dahil sa kanyang dakilang awa, o habang gumawa siya ng paraan upang magkaroon
mula sa pangangib ng walang hanggang pagkawalay sa Kanya. At iyan po ay mababasa rin natin sa Efeso 2:4. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. So, ginawa niya ang bagay na hindi natin kayang gawin. So, siya na ang gumawa para tayo ay mapunta sa langit kapiling niya. Okay, ikatlo po ay ang S. Seguridad. Sabi po sa John 5:24, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi niya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Okay, tayo po bang naririto ngayon? Masasagot niyo po ito sa inyong mga sarili. Kayo po ba ay may tunay ng relasyon sa ating Panginoon? Amen. Parang napakahina po Not sure? Amen. Mas malakas po. Amen. Okay, sigurado na po ba na tayo ay sa langit pupunta? Amen. Yun, tapos na po tayo. Okay, so sabi nga po, ang buhay natin maiksi lang. Ngayon, nagsasaya tayo, baka bukas. Ay, nako si Anya, yun. Ganda na ng tulugan. Nakakwadrado pa. Okay, so ang buhay natin, sabi nga po, maiksi lang. Siguraduhin na po natin kung saan ang ating patutunguhan. Kasi mahirap po, ito sabi nga natin, every Sunday, uma-attend tayo. Every Tuesday, may prayer meeting, uma-attend tayo. Sana po, malinaw po sa atin kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na yun. So, hindi po tayo uma-attend lang dahil maliligtas tayo. Okay, yun po ay response natin dahil tayo ay ligtas na. So, yun po ay bahagi ng pagsunod po natin sa ating Panginoon. So, siguraduhin po natin na ang ating buhay, ang ating kaluluwa ay tiyak na pupunta doon sa langit sa piling ng ating Panginoon. Okay, so dapat meron tayong assurance ng ating kaligtasan. At yung kaligtasan po na yan, once na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, mawawala pa po ba to? Hindi na, nasa atin na po yan eh. So ang kailangan lang natin talaga ay tunay na pagsampalataya sa ating Panginoon. So, yun po ang kailangan natin. At pag ginawa po natin yan, ando na po yung security na tayo ay kabilang na doon sa kaharian ng Diyos. Makakasama na natin siya. At iyon ay walang hanggan. Okay, next, number 4, yung letter K, kapayapaan. So, lahat po ng bagay na meron tayo, gaano man karami ang iyong pera, ano man yung tinatangkilik mo, gaano man kalaki ang iyong bahay, ito po ay hindi nagdudulot ng kapayapaan sa ating buhay. In fact, yung mga mayayaman nga po, ewan ko lang po si Ate Malu. Meron po bang peace of mind? Meron po bang kapayapaan? Oh yes, dahil po siya ay nanampalataya na sa ating Panginoon. So meron po marami pong mayayaman. Ayan. Pakipalitan na po. Baka naharangan lang. Pangatlo na yan. Dalawa na lang. So yung tunay na kapayapaan po ay hindi nakukuha sa dami ng pera o ng regalo. So dahil sabi nga po, ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa kapayapaan ng Diyos na naghahari sa ating mga puso. So makamtan naman po natin ang kapayapaan, makakamtan po natin ang kapayapaan kapag ito po ay isinuko natin sa ating Panginoon. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Kapag nakamit natin ang kapayapaan ng Diyos, ito ang magbibigay sa atin ng lakas upang makipagkasundo sa ibang tao. At sinasabi po sa Romans 5:1, yaman nga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos
ating Panginoong Hesukristo. So kanino lang po natin makakamit ang tunay na kapayapaan? Sa Panginoong Hesukristo. So yun po ang ating tatandaan. Kahit gaano po tayo kayaman sa mundo ito, iiwan din po natin yan. Ang mahalaga, mayroon tayong kapayapaan na nagmumula sa Diyos dahil siya ay ating sinampalatayanan. Okay, and last po, malapit na. Yes, okay. Oportunidad. Ang tunay na diwa ng Pasko ay nagbibigay ng oportunidad upang maisakatuparan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. So ano po ba yung kalooban ng Diyos? Na tayo ay kanyang iligtas mula doon sa apoy ng impyerno. So nagawa na niya. Siya ay napako na doon, namatay na. At ang sabi nga, lahat ng sasampalataya sa kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. So sabi nga, ngayong Pasko, i-grab natin ang pagkakataong maging pagpapala sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay. Handa na po ba kayong magbigay? Pahina ng pahina. Okay, huwag po nating ubusin yung mga material na bagay, material na pagpapala sa mga pagkain at sa mga bagay na nakakabit sa ating mga katawan at bahay. So, ngayong Pasko, gawin natin na ito ay opportunity or pagkakataon para matulungan natin yung iba. Na tayo ay maging pagpapala para sa iba. Okay, ano nga po yung una natin sa letter P? Yung pag-ibig. Sumunod ay? Awa. Awa. Next po? Seguridad. Seguridad. Letter K? Kapayapaan. Kapayapaan. Letter O? Opportunity. Okay. So, walang bagay, pangyayari, tao o sitwasyon sa buhay ang maaaring makapagpabago ng Pasko. Dahil sabi nga, ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa puso ng bawat isa. So, sa lahat ng sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoon ay mayroong nasa Kanya ang tunay na diwa ng Pasko. Okay, at sa huli po, bilang challenge po sa atin, sabi nga po, nawa po ang maging focus ng bawat isa sa atin ngayong Pasko ay ang pag-ibig na unang ipinakita at ipinadama sa atin ng ating Panginoon. At ito, ang pag-ibig na ito, ang siyang maghari sa atin para ang mga nasa paligid natin, ang ating kapwa, ay ibigin din natin tulad ng pag-ibig na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Na dahil sa kanyang awa o habag, alam niya na impyerno ang ating patutunguhan dahil sa ating mga kasalanan. Gumawa siya ng paraan. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang makamtan natin ang kaligtasan. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng seguridad ng kaligtasan. At dagdag pa rito, nagkaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa ating puso. Kaya po nawa, ang bawat oras, bawat araw at sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay, gawin natin itong oportunidad upang maging kalakasan at pagpapala sa bawat isa. Okay? Sa gabi po ito, binabati ko po kayo, maligayang Pasko po sa ating lahat at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon.